Kamusta mga ka-crypto? Ako nga pala ang inyong kapwa explorer sa cryptocurrency at nandito kayo sa isa na namang special na episode dito sa ating channel. So ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang aspeto sa mundo ng crypto, ang pagkakaiba ng custodial at non-custodial wallets. So ano nga ba yung dapat nating malaman tungkol dito? Makikita natin guys na napakaraming crypto wallets ang naglipa na sa internet, no, at hindi natin alam kung ano ba yung dapat nating gamitin. At kadalasan hindi natin alam kung ano ba talaga yung custodial at non-custodial wallets. So unang-una guys, ang isang custodial wallet ay tulad ng isang digital na bangko kung saan ang third party kagaya ng Binance, ng coins.ph, PDAX, yung GCash ngayon may GCrypto na din, yung Maya, meron na ding Maya Crypto. So yan yung mga tinatawag nating custodial wallets, no? Ibig sabihin, merong third party na namamahala doon sa ating crypto. Meaning, kahit bumili tayo ng crypto sa kanila, mapupunta nga yung ating crypto sa ating wallet balance, pero sila pa rin ang mas may control doon sa ating crypto o doon sa ating coins na binili. So hindi sa atin yung full custody nun. Kumbaga, meron pa din silang control, no? So, ibig sabihin, if kung ano man ang mangyari doon sa third-party app na yon, halimbawa yung Coins.ph magsara, kasama na rin yung mga binili nating crypto doon, no? So, yun yung medyo mahirap pagdating sa custodial wallet. Pero meron din namang mga advantages kung bakit yung iba sa atin ay bumibili pa din or nag-i-stock pa rin ng mga crypto sa mga custodial wallets natin, kagaya ng Coins.ph and Binance, dahil ang process nito ay mabilis at madali. So, pwede mo itong i-access kahit saan at anumang oras at may user-friendly interface din para sa mas mabilis na transaksyon. Yun nga lang guys, pagdating sa mga security, parang dun medyo laglag yung custodial wallets, no? Kasi madalas nahahack, lalo na yung mga custodial wallets sa US, yung mga Coinbase, yung mga Kraken, mga ganyan, laging nagkaka-issue ng hacking. So once na na-hack yung server nila, dama yung mga crypto na binili mo sa kanila, no? So yun yung isa sa mahirap. So dumako naman tayo guys sa non-custodial wallet. Ang non-custodial wallet naman guys, ito ay mas personal kung saan ikaw mismo yung nagmamay-ari at nagmamanage ng iyong sariling private keys. So may tinatawag tayong private keys na ikaw lang ang pwedeng maka-access. So yung non-custodial wallet, tinatawag din siya as cold wallet. Kumbaga walang pwedeng makapag-control nun or makapag-manage nun or makapag-access nun kung hindi ikaw lang. Basta nasa iyo ang private keys mo. So dapat ikaw lang ang may alam ng sarili mong private keys dahil ikaw lang ang makakapag-open nun. Ilan sa mga examples ng non-custodial wallets guys ay kagaya ng Trust Wallet, MetaMask, Exodus at yung Ledger Nano S na tinatawag, yung parang USB type na cold wallet, no? So, kumbaga dun ka mag-store ng iyong mga Bitcoin or Ethereum, XRP, and kapag in-store mo siya doon, nandun lang siya. As long as nasa iyo yung private keys para ma-open mo siya. So, ibig sabihin, ikaw lang nakakalam ng private keys, hindi yan alam ng mga third-party custodial wallets, so hindi nila yan ma-access. So, nasa iyo lang mismo yung crypto mo. And ayun nga guys, sa mga non-custodial wallets kagaya ng mga ganito, yung Trust Wallet, meron kang higit na control at seguridad. So, ito yung perfect para sa mga gusto ng full ownership ng kanilang crypto assets. So kung iisipin natin guys, kung tayo ay mag-i-store ng crypto and gusto nating i-store yun ng pangmatagalan, parang mas gusto nating piliin yung non-custodial wallets dahil yun nga, mataas yung security dahil tayo lang ang nagmamanage, nasa atin lang ang private keys. Kung ano man ang mangyari, nasa atin lang yung crypto. So hindi yun makukuha sa atin, hindi tayo mahahack dahil siya ay nasa cold wallet nga. Hindi kagaya ng custodial wallets na once na nahack yung Binance, yung Coins.ph, yung PDAX, yung GCash, yung Maya, di ba? Ang daming issue sa mga yan. Once na magka-problema yung mga yan, damay yung crypto na binili mo sa kanila. So, kung ako yung papipiliin kapag long term, bibili ako ng crypto and i-store ko siya ng long term, mas pipiliin ko yung non-custodial wallets. Yun nga lang, may kakibat to na malaking responsibility. Dapat yung iyong private keys or yung seed phrase na tinatawag sa mga non-custodial wallets, no? Yun yung parang pinakang susi mo para mabuksan mo yung mga crypto na tinago mo dun sa iyong cold wallet. So, dapat itatago mo na mabuti yung iyong private keys. Ikaw lang dapat ang nakakaalam nun, no? So, yun guys, ang pinagkaiba ng custodial wallets and non-custodial wallets. So, isa sa mga pangunahing alalahanin ng marami sa atin, yung security.
syempre sa custodial wallets, kahit secure yung kanilang platform, for example, kasi sikat na sila, pero yung risk ay laging nandyan, no? Hindi kagaya sa non-custodial wallet na dahil ikaw yung may hawak ng private keys, mas mataas ang seguridad mo. So kayo guys, paano mo pipiliin ang tamang wallet na para sa'yo? Pwede kang mag-comment down below kung ano yung sa tingin mo na mas better, custodial wallet ba o non-custodial wallet? At mag-share din kayo ng opinion ninyo sa mga ganitong type of wallets, no? So I think ito lang guys ang masishare ko tungkol sa custodial at non-custodial wallets. Huwag kalimutang i-like ang video kung nakatulong ito sa'yo at mag-subscribe para sa mas marami pang mga crypto adventures natin dito sa ating channel. Thank you for watching guys and see you on the next video.